Yo, kamusta? Ito si Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio. Today, nasa harapan natin ang isang model kit from Flame Toys Furai model, si Optimus Prime. And ito yung IDW version. So, magandang proportion ng Optimus Prime na to. Nang una sa lahat, mas na-capture niya yung Optimus na pinapanood ko sa cartoons nung araw, yung anime version, which is yung IDW. Ang itsura ng Optimus na to ay makikita natin, kulay pula ang kanyang upper body, tapos may mga silver and gray parts para sa mga inner frame niya, especially dito sa abdomen, sa waist, at saka sa thigh, and blue sa kanyang legs, dito sa lower leg and sa feet, sa paa niya. So, hindi siya transformable kit. Ito ay mecha model kit figure. Unfortunately, hindi siya nagta-transform. Pero makikita natin dito sa likod ng kanyang legs ay merong gulong indicating na kung ito ay magta-transform as a truck, dito mapupunta yung kanyang gulong sa likod. So let's check the articulation of this kit. So the head ay makakaikot ng 360 degrees. Supposed to be, pero hindi siya 360. Pwede na siyang umiling-iling na ganyan. Okay. Dito naman sa kanyang shoulders, sa kanyang balikat, pwedeng mag-raise ng ganito kataas. Tapos yung bicep naman niya, pwedeng mag-raise up to this far. So, napaka-dynamic ng pose na itong Kolokoy na to eh. So, maganda siya. Maganda siyang pang mga posing. Tapos, sa bicep niya, pwedeng umikot to ng 360 degrees. Ganyan. Tapos, sa elbows, pwedeng mag-bend. Almost 180 degree bend. Ganito. Hindi ko kinabit yung sticker niya dito kasi medyo nababadoyan ako sa sticker. Kaya hindi ko na lang kinabit. So, mas maganda siya tingnan kung plain lang siya. And if you like painting your kit, mas magiging maganda siya kung pipinturahan nyo itong part na to. But supposed to be meron ditong logo ng Autobots. Yun lang yung maganda sa sticker na yun. May Autobot crest. Pero ginamit ko yung isang Autobot crest, dito ko nilagay sa kanyang chest. Ayan, as you can see. Ayan. Tapos yung windshield niya dito, sad to say, hindi yan nabubuksan. So dito sa kanyang torso, ayan, nakaka-rotate yan up to this far. Ayan. Tapos pwedeng gumalaw yung torso niya, pwedeng mag-flex. Yan, ab crunch. Yan. Medyo na-limit yung kanyang pag-ab crunch kasi inayos ko yung kanyang polycap dito. Medyo pinalitan ko yung polycap kasi ang pangit ng polycap ng kit na to, madaling mag-break. So, mangyayari is maglo-loose yung joint kapag may break na polycap or broken polycap. So, pinalitan ko using Gundam polycaps. So, ganyan. So, ayan, pwede siya mag-rotate, mag-twist ng ganyan. Tapos, sa kanyang legs, makakasipa siya up to this far. Ayan, medyo mataas ang kanyang pagsipa. Dahil dito sa parang hinge na peg niya dito sa waist. Dito. Pero, ingat kayo sa paglalaro na itong part na to kasi medyo brittle at saka madaling magkaroon ng stress mark. So, hindi ko masyadong nilalaro yung part na yan kasi pag to nabali, goodbye sa binti niya. Anyway, pinalitan ko yung
polycap dito kasi nabasag or nagkaroon ng break yung initial polycap niya, yung part na yan. So iba na yan, isa na yung Gundam polycap. Okay. So yan, pwede siyang sumipa up to this far. So mataas ang kanyang front kick. Ang galing, oh. Tapos pwedeng mag-bend ng kanyang knees. Ang ganito. Hindi nga lang siya 360 degrees. Or I mean, hindi siya double jointed bend. So almost 180 degree bend. At ang maganda dun sa kanyang pag-bend ng knees ay mapapansin nyo yung wheels dito sa likod. Pumapasok siya pa ganun. Ayan, there's an inward movement. May compartment na naka-reserve dun sa loob. So if you're going to bend it, papasok yung upper wheels. Ayan, tapos ayan. Ang galing, oh, di ba? Papasok yung upper wheels. Ma-accommodate yung back of the thigh. Ayan, yung likod ng kanyang pigi. Ayan, accommodate papasok. So ang ganda ng flex ng kanyang knee. So napaka-articulated na itong Optimus Prime na to. And then pwede rin siya magkaroon ng split. Pero dahil bago na yung bago yung polycap niya, medyo natatakot akong i-bend kasi matigas siya. So ganyan na lang siya. Pero supposed to be nagkakaroon to ng split. Dun sa previous polycaps, maganda yung pagkakasplit niya. But doing so, nagkakaroon naman ng polycap breakage. Kaya nga nasira ko yung polycap before. So this is a new joint. So ang hirap Ang hirap niyang i-bend. Ayun. Siguro medyo tight. Ayun, pwede na. Ayan, ganyan. So yan, pwede siya magkaroon ng ganyang mga kicks. O, di ba nga angas? Yan. Tignan natin. Medyo alalay lang ako dito kasi nga yung kanyang previous polycap ay or ang kanyang new polycap ay mahirap i-bend. Ayan. So pwede siyang mag-split and dynamically. O, di ba? Angas, oh. Tapos pwede rin siyang sumipa patalikod pag ganito. Up to this far. Ayan. Galing, di ba? Daming post na pwedeng gawin dito sa Kolokoy na to eh. Tapos dito naman sa kanyang weapons or accessories, sad to say, wala yung parang axe niya eh. Yung beam axe na lumalabas sa kamay. Instead, yung sa hands, magiging axe yung kanyang kamay. Pero ibang version kasi yun. Nalimutan ko lang yung version ng Furai model na yun. Yun sana yung una kong bibilin, pero medyo nabaduyan ako sa torso nun. Kaya mas pinili ko na lang yung IDW version kasi medyo malapit dun sa original Optimus na napapanood sa cartoons nung araw. So yun ang pinili kong version. So ayan, sa baril niya, ito lang yung kanyang accessory. So napakasimple ng baril na yan eh. Dalawang plastic na pinagdikit. So parang half lang siya, hati na baril yan na pinagdikit. And that's it. Napakasimple. Pero kung titingnan yung details, maayos yung details niya. Hindi mo akalain na dalawang plastic lang yan na pinagdikit. Pero kung pipinturahan mo rin siya, lalagyan mo ng designs or other color variants dito sa mga pyesa na to, magmumukha siyang multicolored na barrel or yung merong plastic separation na design. Okay? So yung kamay niya pinalitan ko na rin. Instead of yung stock hands, I change it to Dalin decal hands. So nagkaroon ng expressiveness si Optimus.
Because Optimus Prime, of course, is the leader of the Autobots. Kaya dapat yung kamay niya kayang kumumpas ng maganda. Yan, may mga paturo-turo pa na ganyan. So, move forward, charge, something like that. So, yan, may pagka-expressiveness yung posing ni Optimus dyan. And dito pala sa paa, ayan, pwede siyang mag-plantar flex and plantar extend. Pwedeng mag-swivel side to side, ganyan. And dito, wala nga lang siyang toe bend and toe extend. Yung toe flex and toe extend. Ay, hindi. Meron pala. Ayan, no? Kita natin. Meron siyang toe flex, pero walang toe extend. Yan, ganyan lang. So, ang ganda. Dynamic pala tong ungas na to. Ayan. Tapos, dito sa part na to, meron siyang ankle armor. Ayan yung ankle armor niya. Diyan. Sa part na yan. Ang maganda sa kit na to din is minimal lang kanyang stickers. So, ito yun. Ito lang yung sa stickers niya. Yung part na yan. Tapos dito sa chest. At saka dito sa may forearm shield niya. Yan ang kanyang sticker sights. Pero hindi ko kinabit kasi ayaw ko magmukhang toyish masyado tong si Optimus. Tapos meron siya dito sa likod na parang panels. Ayan, pwedeng magbukas and sara, ganyan. Parang may flap siya dito, panel flap. So, punta tayo sa size comparison ng kit na to. So, Optimus Prime, actually, this one is a non-scale model kit. Hindi naman siya 172 scale. It's a non-scale kit. So, let's compare it with the 1/100 scale model here. I got the Gun Easy from Gundam Victory or Victory Gundam series. So, mapapansin natin, Optimus is taller than Gun Easy. Because Gun Easy here, ito yung pinaka smallest frame ng mga 1/100 scale na Gundam. So, let's compare it with yung medyo sumunod sa Gun Easy na height, si Shining Gundam. So, Shining Gundam here, medyo matangkad konti kay Optimus Prime. Kasi ito si Shining Gundam, ito yung kumbaga below average master grade height. So Optimus is parang ano na rin siya, master grade height, 1/100 scale ang datingan. So, yan. And let's compare it with the average, or ito yung normal na 1/100 scale master grade Gundam. So I got here Gundam Hazel. Ayan. So Gundam Hazel here is of course taller than Optimus Prime. Gundam Hazel is 18 centimeters. And the Shining Gundam, by the way, is mga nasa 17.5 or 17 centimeters. So Optimus is around 16 centimeters. And this Gun Easy here, it's about 15 to 15.5 centimeters approximately. So again, thank you for watching this short review of Optimus Prime from Flame Toys. And this is the model kit, one of the model kit version of Optimus. So aside from the IDW version, ito nga IDW, meron pang ibang version si Optimus, but ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. So thank you so much. This is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio saying good night, God bless, take care.